Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal naming Diyos. Papuri at pasasalamat sa lahat ng biyaya naming tinatanggap araw-araw. Papuri, Panginoon, sapagkat ngayon sa panibagong umaga ay mayroon kaming pagkakataon na muli natanggapin ka sa banal na Eucharistia. Patuloy mo kaming gabayan, O Jesus. Patuloy mo kaming gabayan sa pamamagitan ng iyong mga halimbawa at ng iyong mga salita. Hinihiling namin ito kaysa ng Ama at ng Espiritu Santo, tunay at isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay linggong muli at ako ay nagbabalik sa pagkatapos ng mga ilang buwan din na pagtigil sa pagbibigay at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa inyong lahat. Ang gospel po natin ngayon ay from the Gospel of John, chapter 15, verse 9 to 17. As the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love. You will remain in my love if you keep my commandments, just as I have kept you, my Father's commandments, and remain in his love. I have told you all this that my own joy may be in you, and your joy may be complete. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. There is no greater love than this one that gives one's life for one's friends. And you are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, because a servant does not know what his master's business is. Instead, I call you friends, since I have made known to you everything I learned from my Father. You did not choose me, it was I who chose you, sent you to go and bear much fruit, fruit that will last. In everything you ask the Father in my name, he will give you. My commandment to you is to love one another. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang pinakaugat, ang pinakapuno, pinakaugat na pinagmumulan ng pagdating ng ating Panginoong Hesus dito sa mundo, ang ito ay ipahayag sa ating lahat kung gaano tayo minamahal at gaano tayo iniibig ng Diyos Ama. At yan ay pinatunayan niya nang siya ay nagkatawang tao. Nagbigay ng kanyang pangaral, salita, nagbigay ng kanyang mga pakikitungo at mga himala sa mga tao, nagpatawad ng mga kasalanan upang maipadama ang tunay na pag-ibig ng Ama sa atin sa pamamagitan ng pagkilos din ng Banal na Espiritu Santo. At ito ang ibinilin niya sa atin ngayon, na tayo ay magmahalan, mahalin natin ang ating kapwa, kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Mahalin natin ang Diyos, kung paano natin siya minamahal ang Diyos, ay ganun din dapat natin ipinakikita ang pagmamahal sa ating kapwa. Sapagkat kailanman ay hindi magkakaroon ng tunay na kaganapan ang pagsasabi natin na mahal natin ang Diyos, ngunit hindi naman natin minamahal ang ating kapwa. Alam po natin lahat yan. Napakadali sabihin, ako ay Kristiyano, ako ay Katoliko, ako ay nagsisimba, nagbibigay ng abuloy, o ikapo sa simbahan at tumutulong sa mga gawain. Lahat halos ay maaring gumawa nito. Subalit hindi lahat ay nakagagawa at hindi lahat ay nagkakaroon ng pagkakataon na maipadama ng gusto, ng tunay ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa ating kapwa. Bakit? Sapagkat napakahirap magpatawad at napakahirap magbigay ng pagmamahal sa mga taong gumawa sa iyo ng pagkakamali at sinimulan mo ng kapuotan. Ito rin ay hamon sa bawat isa sa atin na kung ikaw ay tunay na naglilingkod at tunay na kumikilos, tunay na nagmamahal sa Diyos, hindi dapat ito magtapos
doon lamang sa pagsasabing, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Panginoon, ako ay Kristiyano. Sa halip, ito dapat ay nagkakaroon ng tinatawag na pagtitibay sa pamamagitan ng ating pakikitungo sa ating kapwa. Mga kaibigan, sa bandang huli ng Ebanghelyo ay sinabi ng Panginoon, "No longer do I call you servants, because a servant does not know what his master's business. Instead, I call you friends." Hindi na tayo basta alipin na tatawagin, sapagkat nakilala natin ang Diyos, tayo na ay kanyang mga kaibigan, at maaari natin sabihin sa pamamagitan ng ating ng bautismo, nung tayo ay bata pa, tayo ay kapatid na rin ni Kristo. At sa huling-huli ng Ebanghelyo natin ngayon, sinabi niya, "You did not choose me, it was I who chose you and sent you to go and bear much fruit, fruit that will last." Ano pong ibig sabihin nito? Tayo ay pinili, tayo ay tinawag ng Diyos upang magbunga, tayo ay tinawag ng Diyos upang mamalakaya, tayo ay tinawag ng Diyos upang magbigay ng karampatang paglilingkuran sa ating kapwa. Kung naalala mo, doon sa unahan ang sinabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong sarili sapagkat ikaw ay minamahal ng Diyos. At kung ikaw ay minamahal ng Diyos, ay dapat mahalin mo rin ang iyong kapwa. Kailanman ang pagmamahal sa atin ng Diyos at ang pagmamahal natin na inaabot o binibigay sa ating Panginoon Diyos ay may kaukulang panawagan na tayo dapat ay maging lingkod ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagmamahal at ng pag-ibig, ay gumawa tayo ng mabuti. Gumawa tayo ng nararapat para sa ating mga kapwa mananampalataya o mga kapatid dito sa mundo. Hindi kailanman magiging matibay ang ating sinasabi na tayo ay nagmamahal kung hindi tayo naglilingkod sa ating kapwa. Nawawalan ng saysay ang tunay na paglilingkuran, nawawalan ng saysay ang tunay na pagmamahal, nawawalan po ng saysay ang sinasabi nating minamahal natin ng Diyos kung hindi naman tayo nagmamahal sa ating kapwa. Hindi nga ba nating nababanggit, napakaganda maglingkod, ako ay taga-simbahan, ako ay Kristiyano, subalit kinapopuotan mo naman ang iyong kapwa, napakataas ng iyong pride, ang yabang mo, hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong umunawa, ang lagi mong pakiramdam ay ikaw lamang ang magaling, ikaw ang mahusay sapagkat ikaw ay nauna sa simbahan, ikaw ay dati nang naglilingkod kaya dapat mas may marami kang alam kumpara sa mga bagong nagdadatingan. Ito ay nagiging sukatan natin lahat sa pagiging lingkod sa ating Panginoon. Kaibigan, tanungin po natin ang sarili, nasaan ang pagmamahal? Nasaan ang tunay na pag-ibig? Kung tayo ay nagsasabi na mas mahusay tayo, mas magaling, hindi tayo dapat pangunahan ng iba, hindi dapat magmagaling ang ating kapwa o ang iba sapagkat sila ay bago lamang. Pero sa likod nito, tayo ay naglilingkod at tayo ay nagsasabing minamahal natin ng Diyos. Subalit, kinapopuotan natin ang ating kapwa, hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo marunong umunawa, at nagyayabang tayo sa ating mga kakayahan. Yan ba ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos? Yan ba ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal sa ating kapwa? Kaibigan, baka nagkakamali ka, pagnilayan mo, pag-isipan mo, huwag masyadong malakas magsalita at huwag masyadong maging mapanira sa ating kapwa. Dahil ang paninira sa ating kapwa ay taliwas sa pagiging tunay na paglilingkod at pagiging tunay na mapagmahal sa ating Diyos. Ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoong Diyos ay marunong umunawa, marunong magpakumbaba, at marunong kumilala ng kanyang kamalian. Tandaan po natin, hindi kailanman magiging ganap ang tunay na ibig sabihin ng pagtawag natin ng Panginoon sa ating Diyos at ang pagtawag natin na tayo ay Kristiyano at minamahal ng Diyos
kung maraming napopuot sa atin, maraming nagagalit sa atin, at marami tayong inaaway, marami tayong kinapopuotan, at marami tayong hindi nakakasundo sa buhay. Baliwala ang paglilingkod mo, baliwala ang lahat ng husay at talino na nakikita mo, nararanasan mo, at ipinahahayag mo sa iyong kapwa, sa mga taga-simbahan, sa iyong mga kasamahan sa loob ng paglilingkuran. Baliwala po ang lahat ng ito kung hindi po tayo marunong magmahal ng tunay kagaya ng pagmamahal ng Diyos. Kaya po mga minamahal ko mga kaibigan, ito ay isang hamon sa ating lahat. Pinagsisigawan natin na tayo ay lingkod, pinagsisigawan natin na tayo ay nagmamahal sa Diyos. Kung ito ay dapat natin panindigan at dapat natin pagtibayin, ito ay mapagtitibay lamang natin sa pamamagitan ng payak na paglilingkod sa ating kapwa. Payak at tunay na pagmamahal na marunong magpatawad, pagmamahal na marunong umunawa, pagmamahal na hindi puro kayabangan lamang ang nasa isipan natin. Ano man ang husay, ano man ang talino, ano man ang galing, ano man ang lalim o posisyon mo na ginaganapan dito sa loob ng simbahan o sa loob ng pamayanan, yan ay baliwala sa paningin ng Diyos, sapagkat ang titingnan ng Diyos ay ang pag-ibig, ay ang pagmamahal, ang paglilingkod na nagmumula sa puso mo ng may katapatan at kababaan loob. Amen. Sana po mga kaibigan, maging gabay po itong lahat para sa atin sa patuloy natin pakikibaka sa paglilingkod at pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Turuan mo kami, Panginoon, at bigyan kami ng kababaan ng loob upang mas makilala naming tunay ang aming sarili sa iyong banal na harapan. Madalas kami, Panginoon, nagsasabing minamahal ka namin, iniibig ka namin, O Diyos. Subalit, kami naman ay napupuot sa aming kapwa, napakataas ng aming pride, napakayabang po namin, at pinagmamalaki namin, Panginoon, ang lahat ng paglilingkod na aming ginagawa. Kami ang mahusay, kami ang magaling, at walang karapatan ng iba na kami ay pagmayabangan, sapagkat kami ay nauna sa iyong paglilingkuran o sa iyong simbahan. Panginoon, alisin mo po sa amin ang kayabangan, alisin mo po sa amin ang pagmamagaling at pagmamataas. Alisin mo po sa amin, Panginoon, ang pagiging mapagkutya sa aming kapwa, sapagkat mas kilala namin ang aming sarili sa iba at mas kilala namin ang aming simbahan dahil kami ay matagal na. Kung kaya ang mga tao, Panginoon, o aming kapwa na nagsisimula pa lamang ay hindi dapat at walang karapatan na makipagsabayan at kami ay unahan dahil kami ay matagal na. Alisin mo po sa amin, Panginoon, ang ganitong pag-uugali. Sa halip ay manatili sa amin ang pagiging tunay na lingkod na nag-aakay, ang pagiging tunay na lingkod na nagiging bukas sa lahat ng kakayahan ng iba upang sama-sama kaming maglingkod, patuloy na magmahal sa iyo at mahalin ang aming kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, magandang umaga po muli sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.